Mukhang may bagong kabanata sa matagal ng palaisipan tungkol sa pagbagsak ng Marcos Duterte Unity Team at sa pagkakataong ito, galing mismo sa loob ng Marcos Camp ang kwento. And nakikita naman talaga natin yun. And it's sad and nalulungkot talaga ako. Pero You move on. we have to do it. We have to do it. Sa political podcast na 4 Alas, tila nagkaroon ng tell-all sit-down interview ang presidential son and Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Dito, ibinahagi niya sa unang pagkakataon umano ang mga bagay na hindi niya makakalimutan noong 2022 campaign period na siyang nagpasabi sa kanya na kind of saw it coming ang pagkasira ng Marcos Duterte Unity Team. And alam mo, marami talagang Nagkatubili pa raw siyang i-share ang bagay na ito sa publiko. baka papagalitan ako. Yes. Okay lang yun. If I say mo ba this. dyan, nakatingin sa'yo? Marami talagang, it was a part of me kind of saw it coming. Actually. Hindi dahil sa isang tao, kundi sa daming mga iba't ibang partido sa paligid na sa dami nilang it was a power struggle. At hindi daw niya makalimutan ang karanasang ito na tila naghubog sa kanyang pananaw ukol sa kung ano ba talaga ang plano o binalak ng nakaraang Duterte regime para sa tinaguriang unity team ng Marcos at Duterte noon. Yes. And I will never forget, and this is the first time kwento ko to. Wow. And I don't know if the president's gonna get mad at me for saying this. Andito na tayo. Andito na tayo. Yes, Mr. President. Then Sandro went through memory lane to share the juicy part of how the rift within the unity team supposedly started. And to be honest, we've also been saying this in the past. The Marcos Duterte unity team was a marriage of convenience. Nung nangangampanya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang, tinawagan kami. Pinapunta kami sa Malacanang. Pinahintay kami dyan. Mga 2 oras kami nakahintay. Nakatambay lang dun. And then, nakaharap kami. I'm never gonna forget. Andun kami sa Presidential Guest House, pinasok. And at the time, there was still no official endorsement from Malacanang. Pinapunta raw sila sa Malacanang para hingin ang suporta ng presidente noong panahong iyon na si Rodrigo Duterte. Pero maaalala nating medyo mainit ang dugo ni Duterte kay then presidential candidate Bongbong Marcos at nagsabi pa siyang wala siyang susuportahan for president. Let me reiterate, andito man ang media, I am not supporting any presidential candidate. Ngayon, mas lalo nating nauunawaan kung bakit. So stop with me. Kasi hindi ito politika. Wala akong... Siyempre, andito ako, mamagandang loob ako. Itong lahat na tumatakbo ngayong eleksyon, sana manalo sila. Mismo si VP Sara Duterte ang nagbulgar noon na si Bongo raw ang choice ng kanilang unnamed handler at may nagpadala pa umano sa kanya ng envelope para iparating ang bagay na ito. Another proof na hindi ako sinabihan ni PLD na tumakbong president. He left me document, 2 papers in a folder. Si Bongo raw ang pinili ng mga ito na maging presidente at si Rodrigo naman ang bise. Nakalagay doon, in gist lang. Sa left side, nagsasabi siya doon, hindi si PRD. Hindi si PRD ang sumulat, no, ibang tao. Nagsasabi yung tao doon, Sara should not run for any position. Dapat si Bongo ang tumakbong VP. Yun yung nakalagay sa left side na document. Nakalagay sa right side na document, Sara should not run for any position. She should endorse Bongo for Rodrigo Duterte for President and Vice President. Pero nagmatigas si Sara at nabuo nga ang Marcos Duterte Unity Team. So yun yung proof ko. Yun yung dala-dala ni PIT na document nung very last meeting namin. Dala niya yung document na yun. So yun yung proof ko
na hindi talaga nagsabi si President Duterte na tumakbo ako for President. At sa bagong revelations na ito ni Sandro, dito malalaman ang political dynamics ng tinatawag na Uniteam noong 2022 campaign period na bago pa manalo ang Marcos Duterte ticket, may namumuong sigalot na. And Bumabanat pa ngayong presidente, no? exactly. And so we were supposed to meet the president at the time. But instead, hinarap kami sa tatlong tao. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. But we were put in front of 3 people. At dito binulgar ni Sandro ang umano'y galawan ng kampo ni Duterte noon. They wanted to keep the power to themselves and tila gawing puppet si Bongbong Marcos. And they essentially, asked, ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. Kung sino-sino itong mga taong ipinaharap umano ng former President Duterte kay Sandro at sa kanyang ama noong panahon na iyon, hindi pinangalanan ng bagitong congressman. And then there was one person who's a sitting official now, hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. He's And then, this sitting official who was close to the former president and whom we suspect could be Senator Bongo allegedly made a quid pro quo or deal with Marcos in exchange for their support. He's a sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo na, sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiningi. Marami silang hiningi. I can imagine them Dito nga lumabas ang isa sa pinaka-juicy na bahagi ng kwento. saying, And then when we left the palace, tumingin tatay ko sa akin. Alam mo, kulang na lang papatayin na nila ako. Kung pagbabatayan, ang kwento ni Sandro, hindi simpleng endorsement lang pala ang usapan bago mabuo ang tinaguriang Uniteam. May mga political forces na umano'y gustong magkaroon ng malaking kontrol sa magiging administrasyon. So that's it's there was Kaya a lot you were there was a lot at play. There was a lot at play, and there were many people who I guess were vying to take power away, I suppose. yes. Marami raw forces at play bago magsimula ang tinaguriang Uniteam na kaagad ding nabuwag sa unang taon pa lang ng Marcos Jr. presidency. Ang katotohanang hindi pinagbigyan ni PBBM ang hiling ni Sara Duterte na maging Defense Secretary ay isa sa mga senyales ng lumalawak na sigalot o away noon. Then came the rise of Representative Martin Romualdez, pinsang buo ni PBBM bilang House Speaker, at kasunod nito ang demotion o pagtanggal kay Gloria Macapagal Arroyo bilang Senior Deputy Speaker. Noong May 19, 2023, nag-resign si Fiona bilang chairperson at miyembro ng ruling Lakas Christian Muslim Democrats, Lakas CMD Party, kasunod ng demotion ng kanyang political ally na si dating President at Pampanga Representative Gloria Arroyo. At diyan din nagsimulang uminit ng husto ang banggaan sa pagitan ng dalawang kampo. Then PBBM reversed Duterte's pro-China policies, dismantled POGO operations, at kalaunan ay naging mas agresibo ang mga investigasyon ng DOJ at House of Representatives sa mga aligasyon ng katiwalian na iniuugnay sa Duterte administrasyon. May drug addict tayo na presidente. Yan. About po dun sa statement ni President Duterte last night sa drugs, sa People's Initiative. And urging you to resign. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? 5-6 years ago. Sa madaling salita, from political allies to political rivals. At kung may isang malaking pagkakamali ang Duterte camp, maaring iyon ay ang pag-underestimate kay PBBM at sa Marcos political machinery. Dahil ang dating Uniteam na ipinangakong magdadala ng unity sa bansa ay nauwi rin sa isa sa pinakamalaking political breakups ng Philippine politics.